nagbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At ang bawat isa sa kanila ay aming sinakmal sa kanilang kabuktutan, at kasama sa lipo nila ay yaong aming pinaulanan ng bagyo ng mga bato, katulad ng nangyari sa mga tao ni Lot alayhisalam. Ang iba ay nakupot ng matinding pagsabog, katulad ng nangyari sa pamayanan ng Thamud o mga tao ni Shuaib alayhisalam. At ang iba ay aming hinayaan na lamunin ng lupa, katulad ni Korah. At ang iba ay aming nilunod, katulad ng nangyari sa mga tao ni Noah, Paraon at kanyang mga tao. Hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapwat sila ang nagpariwara sa kanilang sarili. Quran chapter 29 at ang aya ay 40. Ang baaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na patuloy na sumusubaybay sa ating palantunan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming inaanyayahan yung atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan, saliksikin niyo po ang Islam upang sa ganon, kayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito pong ating pangradyong palantunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Gagawin nyo po ay i-type lamang o i-search yung aking pong pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan. At huwag nyo pong kalimutang i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Sa mga nais maging bahagi po ng ating palantunan, pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions sa ating hotline 0915-5063-652. Ulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Sa hapong ito ay kasama ko po yung ating mga ulul albab na tagabasa ng ating paluntunan. Sa ngayon po, ito po ay pinangungunahan ng ating maghiting na teacher. Teacher na siya. Si Brother Alkaka. Okay, bumati ka muna, brother, sa yung mga walang awang taga-subaybay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang hapon naman po sa ating mga kababayan na mga Kristiyano na walang awa at sawang sumusubaybay sa ating programa. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo at patnubayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Well, brother, bago po tayo magsimula sa ating programa, ay una sa lahat, binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, ang aking mga kapatid, at sa
sa asawa ng aking kapatid brother doon sa Riyadh na kabilang pala sa ating tagapanood sa YouTube mo. Mashallah. Si Ustaz Abdul Badi Salahuddin, no? Talaga? Yes, bro. At sa aking mga kasama sa KITP intern, sila Sahla, sila Arakma, si Khairia Pandakan, sa inyo po lahat, ang kapayapaan ay sumainyo. At lalong-lalong na po sa aming principal sa KITP na si Sir P, na kung saan bro ay pinahintulutan niya ako na hindi makapasok sa hapong ito sa KITP Para sa dahil da'wah. para lang sa da'wah, bro. Allah. At huli po, binabati ko ang aking mga kaibigan, no? Sila Samira Pendong Zakaria, si Aliyah, si Kim, at lalong-lalong na po sa kay Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumenyo. Take it away, brother. Okay. Sunod, si Gas Abilgas muna. No? Ang pabatiin natin. Bisita natin si Gas ngayon. Sige, Gas, bumati ka. Ayos. Magagalit Magandang hapon sa inyong lahat. So, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim nakikinig ngayon, lalo na sa ating din mga kapatid na mga Kristiyano at sa iba't ibang lugar, lalo na sa ating mga kapatid din ng mga Tiduray, Piolage, Piolibon, kumusta go kuluhunan, Pio Timagan sa inyong lahat dyan sa Opi, dito rin sa Pisil. Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Sunod, si Brother Putis. Mag-tiduray po Ayun nga, yan ang tutunan niya sa center Magaling natin. siya, brother. Oo, kaya dapat maano mo rin yan, matapatan mo rin yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga Muslim at magandang hapon sa mga kapatid nating Kristiyano. So, binabati ko ang brother ko, kuya ko, nasa Maynila sa ngayon, mag medical siya para doon sa pag-aaral niya doon sa Chaika, doon sa Japan. Opo. So, yun lang po. At saka, sa magiging future wife ko, inshallah. Wow. Ikakasal ka na in the future pa lang. Future pa lang. Okay. So, ibig sabihin, Magandang hapon ngayon pa sa lang binabati mo na Oo, yung binabati ko na siya. future wife. Mariam Alim Mama sa buhayan. Grabe. Nasaan ka man, magandang hapon sa iyo. Allah, matindi ito. Allah. Ngayon pa lang binabati na mga future. bro. Okay, brother? Si brother Amos. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po yung ang aking nanay, pati ang aking tatay. Wow. Binabati ko rin yung mga ustadya, pati ustadya ko dyan sa Malgapas. At binabati ko rin nagpapabati sa akin ng mga kaibigan ko, si Sabir, Masud, Amerto at Samirodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ako rin, may babatiin din ako. Oo naman. Alangan naman kailang. Ako rin, Si Sister Donna Bilgari, Brother Abdullah Gayak ng Cotabato Hardware, si Brother Randy Anunuevo Baldemoro. At ito pa, marami sila, brother. Ito yung mga iba't ibang tagapakinig natin galing sa iba't ibang lupalop mula Pilipinas hanggang sa katulad ni Erwin Lasherda Ricapente ng United States of America. Pinapakinggan tayo doon, no? Si Sentel Kumar, si Saima Makabinta ng Taguluan, Misamis Oriental, Safe Hadi ng Davao City, Halima Lumambas ng Kuwait, Eva Rasul ng Madinah, Kingdom of Saudi Arabia, Yusuf Al-Bukhari ng Hong Kong, Muammar Makoy Yusuf ng Jeddah, Abdul Muhaimin Arabia ng Palawan, Sara Baldubino ng Muslim Filipino Association ng Hong Kong, si Hamza Simlani Autida ng Kidapawan City, Azhar Jalani ng Zamboanga City, Imam Abdul Majid ng Masjid Al-Sabar, Iwahig sa Palawan, ito siya, Dante Katamura ng Jeddah, Jibril Arnel Corporal ng Riyadh, Jim Pasqua ng Kingdom of Saudi Arabia, Teng Kampang ng Awang, Maguindanao, Damir Malbueso ng Sanaiya Islamic Center, Jeddah, Jamila Liwanag ng Pasig City, Hasan Pablo Duazo ng Qatar,
Muhaymin Rajak ng Damam, Ali Del Pilar ng Riyadh, Abdul Rahman Rakrake ng Qatar, Muslima Kamid ng Kingdom of Saudi Arabia, Aya Claro ng Qatar, Hamjan Orangkaya Sulaiman ng Marawi, Francis Mangile ng Riyadh, Aisha Angeles Abdullah ng Brunei, Yang Lahami ng Kuwait, Ahmad Kanlas ng Qatar, Javier Koreng ng Davao City, Ali Asimudi ng Malaysia, Rasul Tarosa ng Jeddah at marami pa hindi na kayang tapusin. Talaga, bro. Yun po sila yung mga Iba't ibang country pa naman, bro. Opo, yun po yung tagapakinig natin. Yes. Kabilang lang yun, bro. Kabilang. Ilan lang yun. Ilan lang yun, bro. Marami sila kapatid. Marami. Hindi maubos. Lahat sa inyo, yung hindi nabanggit, Assalamualaikum. Okay. So tayo ay papalaot na mga kapatid sa pagsagot ng mga Tayo katanungan. Pagsagot sa mga katanungan. Okay, na ipinadala sa atin. Unang katanungan mula po kay Texter 96653 sa Saudi to galing. 7535082. Assalamualaikum Bro Khalid. Waalaikumsalam. Tama ba ang ginawa ni Manny Pacquiao na husgahan niya ang mga bading? Oy, chor. At ano ang masabi mo dito tungkol sa pananampalatayang Islam? From Jacob Kapusan ng Jeddah. Si Brother Jacob Kapusan ng Jeddah ang nagtanong. At hinihingi niya, brother, yung ating opinion. Tama daw ba ang naging ginawa ni Manny Pacquiao na hinusgahan niya ang mga badingers, ganyan. Grabe naman yan. Ano pala ang sinabi ni Manny? Tiningnan ko kung ano yung mga pinagsasabi ni Manny, Brother Alcaca para naman mabigyan natin, mabigyan natin ng katarungan itong nagtanong sa atin. Katarungan talaga. Hindi kasagutan, katarungan. Eto, si Manny pala, may binitawang salita. May binitawang. May binitawang siya. Ganito ang kanyang sinabi. I-quote ko sabi niya, common sense lang, sabi ni Manny. Makikita ka ba ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop marunong kumilala kung lalaki o lalaki, babae o babae, di ba? Ngayon, kung lalaki sa lalaki o babae sa babae, masahol pa sa hayop ang tao. Grabe na, paano yung bakla sa bakla? Wala pa na. Wala pang ganun, no? Wala pang ganun. Tumboy sa tumboy. Anyway, yun ang gustong ipakomment sa atin ng ating kapatid na Jacob tungkol sa naging pahayag ng ating pambansang kamao tungkol sa mga badingersi, ganyan, no? Siguro ang pinakamainam nito, kapatid na Alcaca, kasi nakikita ko na okay naman yung sinabi ni Manny, no? Actually, sa tingin ko nga siya, bro. galing sa kanyang puso yung kanyang sinasabi. Galing sa kanyang puso pero hindi galing sa utak. May ganun kasi. Iba yung sinasabi mo galing sa utak, iba rin yung sinasabi mo na galing sa puso. May sinasabi tayo na galing sa utak, hindi naman galing sa puso. Wala sa puso. Meron namang sinasabi natin na galing sa puso, pero hindi galing sa utak. Di ba? Yes. Kaya minsan yung sinasabi natin galing sa puso, pero hindi galing sa utak, mali. Kasi nga, hindi galing sa utak. Pero may nakikita lang ako, itatama lang natin, no? Kasi sabi niya, meron ka bang nakitang hayop na nakipagtalik sa kanyang kapwa hayop? Di ba ganon? Yes, diba? yes. Hayop sa hayop na kapwa sila lalaki, the same ang kanilang kasarian. Kaya ang sagot po natin dyan, meron. Naman Meron mo. Meron. Kaya nga, alam nyo, sa pag-aaral, Brother Alcaca, merong at least 1,500 animal species na mga homosexual. Sa ano bang sa mga ilang country subject sa hayop, yung zoology. Yes, bro. Botany. Study of, yes, bro. Study of animals. Yung zoology ba? So, tingnan mo, at least 1,500 animal species na mga homosexual. Ibig sabihin, pumapatol sa kaparehong kasarian nyo. Katulad na lang halimbawa ng yung dwarf chimpanzee. Yung mga chimpanzee, yes, pumapatol lang sa kapwa niya kaparehong kasarian.
Oo. Yung lions. Diba? Manood kayo sa National Geographic. Yung dolphin at saka yung killer whales, yung balyena. Yes. Kapwa lalaki sa lalaki. Yes. Pumapatol yan. Kaya nga, ito'y nailathala pa sa mga website katulad ng news, dasmedical.net. Inilathala ito noong October 23, 2006 at sa iba pang mga scientific research na mga website, National Geographic Channel. Yes. Ngayon, hindi naman ito big deal. Kasi nga, sabi ko, galing sa puso yun. Galing sa puso, hindi galing sa utak. Yes. Hindi siya big deal, no? Yes. Maaring mali, pero hindi siya problema. Ang punto ni Manny doon is, mas masahol pa daw yung tao kaysa hayop. Kaysa hayop. Ay hindi nga, dahil itong ginagawang kabaklaan, hindi ito, ito ay kahayupan. Diba? Kahayupan yan eh. Hayupan. Hindi mo pwedeng sabing mas masahol pa sa hayop. Dahil ginagawa talaga ng mga hayop yung kabaklaan. Kaya nga, yung taong gumagawa ng kabaklaan, kahayupan ang ginagawa niya. Ibig sabihin bro, hindi ka piling lumampas doon. Kung sobra pa sa hayop, ano pang tawag doon? Ayun, no. Yung tao hindi yung taong yung taong normal hindi gumagawa ng ganon. Ginagawa ng hayop yung pakipagtalik sa kapwa niya kaparehong gender. Kaya nga ito ay isang kahayupan. Hindi masahol pa sa hayop, kahayupan talaga ng gawain yun, no? Wag lang magagalit si si Manny, pero actually pumapabor ako sa kanya. Actually, sige lang Manny kasi maaring ibuto kita. Kasi alam mo, tingnan nyo ha, pinapakita lang niya doon ni Manny na ayaw niya sa gawaing kabaklaan. Which is tama yun. Tama bro. Dahil yun ay kahayupan. Kaya lang, sa pag-comment niya, medyo hindi niya siguro naisip na maaring meron ng scientific research na may mga animals na mga homosexual. Hindi niya naabot ng kanyang research. Maintindihan natin yan sapagkat hindi naman siya zoologist. Hindi naman siya, di ba, hindi naman siya expert sa larangan ng mga animal. Yung mga bakla, expert sa larangan ng mga animal yun. Pero siya, hindi siya, di ba? Oo. Kaya, ano raw ba, sabi ni Brother Jacob, ang masasabi natin dito? Yes, bro. Sabi ni Manny, masahol pa sa hayop. Sa amin naman, ito, bubuklatin na natin yung ating malulahating Quran. Yes. Para sa ating mga kababayan. Alam mo, may gipost ako, brother, kahapon sa aking Facebook, maraming nagalit. Oo. Ano yun siya, bro? Kaya sabi ko kasi, may nagtanong kasi sa akin kung pwede daw ba sa Islam ang bakla? Oo. Sabi ko, pwede. Maraming nagalit sa akin. Pwede, bro. Maraming nagalit, bro. Kasi wala ka, nagtaka. Siguro, bakit naman pwede? Pwede, wala ka. Demonyo nga, pwede. Matindi, ha? Oo naman. Kapag ang hindi pwede, yung gawaing kabaklaan. Yun ang hindi pwede. Ngunit kung ang isang homosexual, papasok siya sa Islam, at hindi niya gagawin yung ginagawa ng mga badingersi, pwede siya. Pero yung kanyang pagiging bakla, dahil hindi maalis sa kanya, yung feelings niya na siya na-attract sa kapwa niya, lalaki. Hindi pwedeng yun ang gawin mong batayan na hindi siya pwede sa Islam. Ang hindi pwede yung ginagawang yung ginagawang kabaklaan. That is why sa ating malulahating Quran hindi direktang binabatikos yung mga bakla, kundi yung ginagawa ng mga bakla. Yun ang binabatikos, yung ginagawa ng bakla. Meron ngang mga hindi rin bakla, mga straight na mga lalaki. Pero gumagawa ng gawaing bakla. Ayun ang matindi, bro. Dami-dami niya, di ba? Tama, bro. Sa panahon ni Lot alayhisalam, ang gawaing ito ay tinawag na kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. Oh, grabe, no? Ito basahin natin sa chapter 29 at ang mga talata ay 29 hanggang 28. Ganito po yan. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا
إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم. Excuse me kaka ha. Kasi parang may sumanib dito na ano na kapederasyon ito. Andiyan, may dumating nandiyan si Brother Matt. Okay, lang ha. Para mas maganda ang dating mo. Kasi sinaniban sinaniban. Yes, brother. Lang ha. Ayan. Okay, Brother Kaka. Okay, bro. Sige. Pisan mo, ayan, sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Ipaglilingkod sa atin ni kapatid o Brother Gas Abilgas ang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin silot ng kanyang sabihin sa kanyang mga tao, kayo ay nagsisigawa ng gawang kasuklam-suklam sa Sodomya na isang malaking kasalanan na wala pang sino man sa buong isang tinakpan. Sandali, brother, ha? Sinaniban na naman, Grabe, no? Talagang itinatiming talaga. Ayan, sige, brother, sige. Ulitin mo. At alalahanin silot ng kanyang sabihin sa kanyang mga tao, kayo ay nagsisigawa ng gawang kasuklam-suklam at Sodomya na isang malaking kasalanan na wala pang sino man sa buong santinakpan na nakagawa nito ng una pa sa inyo. Katotohanan, inyong nilalapitan ang kalalakian sa pamamagitan ng Sodomya at inyong inaharangan ang mga daan at ninanakawan ang mga naglalakbay at inyong isinasagawa ang bawat almungkar, mga kabuktutan, kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa inyong mga pagtitipon. Dadapot ang kanyang pamayanan na hindi sumagot maliban lamang sa pagsasabi ng ibagsak mo sa amin ng parusa ni Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Grabe. Bawang katotohanan lang, ha? Ay, kita mo, Brother Akaka, isang kasuklam-suklam ang sinabi dyan, di ba? Itong gawaing Sodomya. Yung nagipagtalik sa latatunal fahisha. Yung pagkipagtalik sa kapwa lalaki, ito pala ay ginawa na sa panahon ni Lot alayhisalam. Nabi Lot alayhisalam, na kung saan ito ang naging dahilan, Brother Akaka, kung bakit ay winasak ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora. Yes, na wala pang santinakpan ang nakagawa, bro. Sila pa lang. Mga mupsidon yun sapagkat sumubra sila ba sa limit, no? Sumubra. Hindi gawain ng tao, gawain ng hayop, ginagawa nila. Di ba? Kahayupan ang ginagawa Oo. Kaya nga sila ay pinarusahan, pinaulanan sila ng mga batong hinulma sa luwad, yung nagbabagang bato, no? Yes. Isang kakilakilabot na sigaw, binulag sila at ibinalibag yung bayan. Yung bang inalsa, pagkatapos ibinagsak ng patiwarik ganyan, no? So sila ay namatay lahat dahil sa ganung klaseng gawain. Isang kasuklam-suklam. Kaya po, ang tanong sa atin kung ano ang ating masabi, ito po ay isang kasuklam-suklam na gawain. Kasuklam-suklam. Sa Biblia naman, bro, ano yung
Sa Biblia, Paano dapat pinapatay ito sila. Pinapatay? Hindi yung bakla. Hindi Yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kasi merong bakla na hindi nakipagtalik. Di ba? May mga bakla na ayaw nila dahil alam nila na ito ay kasuklam-suklam. Ngunit, gagawin nila ito, ay lalo na, no? Sa mga lalaking hindi rin bakla at gusto nila yung kapwa lalaki, sa Biblia pinapatay yun, pinupugutan yung bada ng kaka. Ito, patayan uli. Ito, basahin natin sa Leviticus 20. At ang talata ay 13. Sinong magbasa niyan? 13. Si Brother Otis, siya pa. Okay. Ikra. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal, sila'y papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sinasabi dyan, regardless kung siya ay bakla o hindi siya bakla. Kapag siya ay lalaki at nakipagtalik sa kapwa lalaki, ayon sa Biblia, abay mabubu ang kanilang dugo ayon sa Biblia. Matindi pinapatay sa Biblia. Correct. Pinapatay. At maliban sa sila'y pinapatay, Brother Mametadem, hindi pa sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin sa langit. Ibig sabihin mo, maliban na sila patayin, hindi pa rin yun sila ang makakapasok. kabayaran sa kanilang gawain. Hindi pa sila makakapasok. Grabe. Mamatay sila, hindi sila makapasok sa paraiso, sa kaharian ng Diyos, ayon sa Biblia. Yung gumagawa ng ganun. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto 9 at ang mga unang Korinto 6, ang mga talata ay 9 hanggang sa 10, ganito po ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Ito yung mga hindi makapasok sa kaharian, mapakiapid. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ni ang mga mangangalunya. Ni ang mga nang bababae, playboy. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Bawal. So, Napakalinaw, bro. Maliwanag. Ngayon, ang tanong, ganito, paano kung ang isang gumagawa ng kasuklam-suklam, siya ay magbagong buhay? Halimbawa yung mga badingers, mga tomboy. Mga tomboyaks, ganyan. Sila ngayon ay magbagong buhay, ano po? Magsisi. Magbalik loob sa dakilang tagapaglikha. Humingi ng kapatawaran. Sila ba ay patatawarin? Sila ba ay parusahan? Ganito po ang sinabi ng aming maluwalhating Quran sa chapter 3. Simulan mo muna, brother, sa 135 hanggang 136. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يضروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
Okay. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan? At yawong mga tao na kung sila ay nakagawa ng fahisha, matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid at iba pa. O nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaalala kay Allah at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan malibang kay Allah? At hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na kanilang nagawa. Ito ay kanilang nababatid. 136. Sa ganito, ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon. At ang mga halamanan nasa ibaba nito ay ang mga ilog na nagsisidalong paraiso. Sila ay nanatili rito magpakailanman. Forever. Tunay na napakainam ang ganitong gantimpala sa mga gumagawa at nagsisikap sa kabutihan ng ayon sa pagutos ni Allah. So, maliwanag sa atin po, merong pag-asa itong sila si Vice Ganda, Boy Abunda, sino pa ba? Yung mga, Okay. Sabi nila bro, si Bong Navarro. Si Rosto may pag-asa po sila kapag sa Islam sila papasok, no? O papasok sila sa Islam o si Bibi Gandang Hari. Tapos sabi ng mama. Correct. Ang kanilang gantimpala ay kapatawaran. Yes, papasukin pa sa paraiso. So kahit sila ay bakla, kapag sila ay papasok sa Islam, welcome pa rin. So long as iiwan ang gawaing kabaklaan. Kaya doon po sa mga nagagalit sa akin dahil sinabi ko na pwede sa Islam ang bakla, abay, gamitin lang po yung ating konting logic ba, no? Kasi Islam is common sense ito. Tama yun. Huwag masyadong magpakakitid ng ating pangunawa. We should be broad-minded. Kasi kung sabihin mong bawal sa Islam ang bakla, paano kung magbagong buhay siya? Hindi pa rin siya pwedeng papasok sa Islam? Wala na siyang kaligtasan yan. O, diba? Hindi lang nakaintindi ng ibig sabihin, hindi siya ulul albab. Correct. Ulul Kaya siya. nga, kaya nga dyan sa walang specific na sinasabing bakla. Ang sinasabi, lumalapit doon sa mga kapwa lalaki. Diba? O, ganun din sa Biblia. Wala naman sinasabing bakla doon. Sinasabi, nakiapid sa kapwa lalaki. O, di ba mas common sense talaga, no? Okay. Hindi siya ulul albab. Ulul lang. Kita mo na. Manay, ha? Okay yan. Alam kong isa ka sa mga actually kaming mga Muslim kumakain tayo. Grabe. Kasi ano yan eh. Di ba? Ano kayo mag-boxing si Vice Ganda at saka si Manny Pacquiao? Ano kayo nga? Hindi na siya magiging bakla bro. Oo nga, no? Matapos si Manny Pacquiao sa station na yan. Grabe. Hindi mo narinig ni brother na yung issue? Okay. Ay, yung taga-Saudi. Okay. So, yun po ang aming sagot. Maliwanag po yan. Kasuklam-suklam. Sa Islam, kasuklam-suklam yan. Naku, ang parusan yan, ihulog pa yun sa building, brother Akakes. Pinapapili yan eh. Either ihulog siya sa building na buhay, yung mataas na building na buhay, o di kaya i-execute siya. Yun ang penalty niya sa Islam. Kahit saan Yung bro, gumagawa mahirap. ng ganyan. Matindi, no? Anyway, punta tayo sa sunod na tanong. Mula kay Texter 0912-6162183. Good PM po. Good PM din. Pwede bang kumain ng baboy ang Muslim? Pwede! Ito naman tayo, brother Kaka. Magagalit na naman sa atin yung ating mga kababayang mga Muslim, no? So, pwede. Bakit naman hindi? Brother Kaka, nanggagalit. Ang galit na galit si Brother Kaka, eh. No? Pwede. Allahu Akbar. Kapag! Yes. Merong... Tama. Kapag! Ha? Basahin natin. Baka sakaling dito siguro ay makakuha sila ng konting kaalaman. Pwede yun. Ang isang Muslim
pwedeng kumain ng baboy. Kaya sabi nyo, mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Meron ding pagkakataon na ang Muslim ay kumakain ng baboy. Meron din. Huwag niyong sabihin na hindi talaga kumakain ng baboy ang mga Muslim. Meron ding pagkakataon na kami ay kumakain ng baboy kapag meron kapag doon ba kaka? May dahilan. May dahilan. Kapag napilitan dahil sa pangangailangan. Ayun. Diba? Ulitin ko po, pwede po yan kapag siya'y napilitan dahil sa Pangangailangan. basahin natin ang sinabi sa chapter 2 ng Quran at ang aya ay 173. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipinagbabawal lamang niya sa inyo ang maita, patay na hayop na hindi kinatay sa pamaraang Islamiko, at dugo at ang laman o karne ng baboy, at mga hayop na kinatay bilang sakripisyo, alay maliban pa kay Allah, alalaong baga, inaalay sa mga Diyos-Diyosan, dadapwat. Itatiming mo dyan, ha? Medyo anuhin mo, ha? Itatiming, brother, Si Gas naman, dapat si Gas magbasa ng datapwat. Sige, Gas. Datapwat. Sige. Ayon kay Gasabel Gas, dadapwat kung sino man ang napilitan na kumain sa mga bagay na ito dahilan sa pangangailangan, na walang pagnanahis o paglabag sa pagsuway, humigit sa kanyang pangangailangan. Kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. Hindi kasalanan. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad at pinakamawahin. Pwede sa atin. Napakagandang Islam, bro. Alam mo, logic talaga ang Islam, no? Tama. Kung papansinin mo ang Islam, this is a religion of wisdom, knowledge, common sense. Kaya dapat ang isang Muslim smart, eh. Ang isang Muslim matalino, eh. Hindi lamang kung bang tatanga-tanga, abtik dapat ay sa pag-iisip. Kasi nakakahiya na naturingan ka ng isang Muslim, eh, tanga ka. Di ba? Parang hindi yata tama yun, ang isang Muslim ay tanga. Kapag marinig yung salitang Muslim, automatic, ang papasok sa isip ng tao, smart yan. Matalino yan. May common sense yan. Logic yan. Pero yung gwapo, bro, napasok dyan. Ay hindi naman kasi lahat ng gwapo is maalam, eh. Pero lamang ang gwapo, bro. Pero katulad sa atin ng mga Guwapo din, bro. Pinalat talaga ng Diyos, bro. siguro kung nagsabog ang Diyos ng kagapuhan, una tayong nakatanggap. Allah Akbar. Ngayon, tingnan nyo, ha. Ang pinaka-ano po dyan, ang kagandahan po niyan, meron ka pang pag-asang mabuhay pala. Yes. Kung ang natirang pagkain lang sa harap mo ay baboy lang. Lechon baboy. Pagpalagay natin, lechon baboy ang natira. Wala nang ibang natirang pagkain kundi baboy lang, Brother Akaka. Kaysa naman mamatay ka, mamatay tayo. Pwede ka namang mabuhay kahit isang araw man lang na makakain ka ng, kung kakain ka ng baboy. Yes, tama. Ginamitan mo ng utak yun, di ba? Yes, kasi may mga ibang tao, may mga Muslim na bahala na mamatay ako, hindi lang ako makakain ng harap. Meron yung ganyan, bro. May ganyan, eh. Ngayon, namatay siya, na hindi na kinain yung haram na pwede nang dapat kainin, hindi siya mapupunta sa langit. Nilabag niya ang Quran, eh. Nilabag niya, eh. Sabi ng Allah, pwede, eh. Bakit ka
hindi kumain, namatay ka tuloy. O di nagkasala siya. Di ba? Tama mo. Common sense. Pwedeng kakain sana. Ngayon, hindi ka kumain, namatay ka. Yun yung kinamatay mo. Sa tingin mo, maliligtas ka. Nilabag mo yung Quran. Napilitan ka naman, bro eh. Napilitan. Hindi naman Dahil sinasadya. wala kang magkain, bro. Yun lang ang dahilan para mabuhay ka. Kainin mo na lang yung baboy. Exactly. Pwede may logic doon. May logic May common sense doon, di ba? Yes. Oo. Matalino talaga ang gumawa ng batas na yan. Allah Akbar. Walang sintalino, bro. Hindi tulad sa Biblia. Ano ang pananong Biblia, bro? Tungkol sa Naku, kung wala na ibang pagkain, brother, mamamatay isang Kristiyano. Baboy na lang ang matira. At walang ibang pagkain, mamamatay siya. Kasi hindi pwedeng Hindi kakain talaga pwede. sa Biblia. Hindi pwedeng kakain ng baboy. Kahit wala na ibang pagkain. Kahit paghawak nga lang sa baboy, ayaw eh. Yung paghihipo-hipo. Yes, oh. Lalo lalamutakin mo, ipaghawak pa lang, ibawal. Tingnan mo Leviticus 11, ang mga talata ay 7 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. At ang baboy, grabe datapwat may hatiang pa at baat, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. At ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Walang Pinagbawal exempted. talaga, bro. Kahit na walang ibang pagkain, dapat mayroon itong amendment. Yes, Kaya nga ang tama. Quran talagang perfect, no? Perfect, bro. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga, Ang bro. gumawa ng batas na yan is kahanga-hanga talaga. Yes. Kasi may exemption. Tama, Hindi sa lahat ng panahon na puro halal ang nasa harap mo. Mayroon din pagkakataon na mapilitan ka dahil sa pangailangan. Or else, mamamatay ka. Mamatay ka, bro. Pwede, may common sense talaga doon. Dito, wala eh. Paano ka? Walang ano, bro. Ganon ka practical ang ating reliyon. Ginagamitan ng common sense. Ganyang kahabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, bro. Napagkaraming mga halimbawa nito, bro, na kung saan ay magiging dahilan, no, na mapilitan yung tao. Correct. Halimbawa, kung hindi ka kakain, no, is papatayin ka, bro. Napilitan siya. Pwede mong kainin yung, bro. Kaysa Para lang naman- masave yung buhay ng Kaysa naman namatay siya. Mamatay Diba? ka, bro. Samantala, pwede naman. Pwede naman. Meron ng mga halal na pagkain na pwede rin maging haram sa atin, di ba? Yes. Katulad mo, yung baka, manok, kahit lutuin mo ito sa halal na pagkakaluto, Yes. hindi sa lahat ng panahon, halal ito para sa atin. Tama, bro. Kung sa buwan ng Ramadan, Correct. Sa buwan ng Ramadan, kahit halal yan, bawal kainin. So, di ba? Oh, bawal kainin, halal yun, di ba? Pero bawal kainin kapag ikay nag-aayon. Lalo na kung hindi ito nakatay. Lalo na kapatid. kahit gaano man kasarap, bro, yung pagkain mo sa buwan ng Ramadan. Correct. Okay, yun po ang aming kasagutan sa brother natin na nagtanong. Okay, brother Alkaka, tayo ay dadako na sa susunod na katanungan. Galing po kay 0929-8617-913. Assalamualaikum, Bro Khalid. Waalaikumsalam, rahmatullah. May ilan po na nagsasabi na ang Quran ay gawa-gawa o imbento lamang daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakisagot nga po para masabihan ko po sila. Okay. Alam mo, Brother Alkaka, yung sinasabing ang Quran ay imbento, gawa-gawa lamang ni Muhammad, hindi ito bago sa panahon natin. Kasi nga, maging sa panahon ng propeta, ito rin ang akusasyon ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Yes. Ipinahayag pa Hindi nga bago yan, ito, bro. o ipinahayag pa nga ng Allah yan sa kanya eh. Mababasa natin yan sa chapter 25 Yes. at ang mga talata ay 4 at saka 5. Ganito po yan. Ikro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وآنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها
وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Yan, 4. Sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ang Quran ay walang iba kundi kasinungalingan na kinatha niya ni Propeta Muhammad at ang iba pang tao ay tumulong sa kanya sa paggawa nito. Dadapwat sila ay nakagawa ng kawalang katarungan at isang kabulaanan. Grabe. 5. At sila ay nagsasabi, mga alamat, kwento lamang ng mga sinaunang tao na lumipas na kanyang isinulat. At ang mga ito ay idinikta lamang sa kanya sa umaga at hapon. Sinasabi Brother Alcaca dyan na ito raw Quran kinatha lang ng propeta. May mga kasama siya. No, kinatha lang nila ito. Ngayon, itong akusasyon ng mga hindi mananampalataya na imbento lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, ano ang sagot nito? Si Allah rin ang sumagot, Brother Alcaca. Ganito ang sagot ni Allah. Susunod mo lang sa 6. Ganito, Iqra. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipagbadya, ito ang Quran ay ipinanaog niya Allah na nakababatid ng lahat ng lihim ng kalangitan at kalupaan. Katotohanan, siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinaka-maawain. Ang sagot pala noon, Brother Alcaca, sa kanilang mga pinagsasabi na ang Quran daw ay imbento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot doon is, itong Quran, cool. Yes. Pinapasabi sa atin. Sabihin nyo, itong Quran, ito ay kapahayagan mula sa Panginoon na nakakaalam sa mga sikreto ng kalangitan at kalupaan. May hikma doon. May wisdom doon. May wisdom doon, no? Nakakaalam ng mga sikreto. Sinasabi niya yan dahil siya lang naman talaga ang nakakaalam kung ano ang sikreto sa mga langit at sa kalupaan. Bakit ikaw, Alcaca, alam mo ito? Hindi, di ba? Yes, bro. Ako, hindi rin. Sikreto nga eh. May sikreto na yun, di ba? Oo, siyang nakakaalam ng mga sikreto. Siyang nagpadala ng Quran. Hindi ito galing sa kahit na sino man. Kahit ang propeta, hindi niya imbento ito. Yung sinasabi nila na kinopya ng propeta, kinopya niya, no? Kinopya lang daw at idinikta sa kanya, sinulat niya, wala pa rin katuturan yun sapagkat alam natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay hindi marunong sumulat at hindi rin marunong magbasa. Chapter 7, 157 ng Quran, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Sila na sumusunod sa sugo, Muhammad. Ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat. yun. Umi. Hindi nakakabasa at hindi Nakakasulat. ang propeta, paano siya makagawa ng Quran? Matibay na katibayan. Hindi naman siya marunong magbasa, hindi rin siya marunong sumulat. Merong tao na marunong magbasa, pero
hindi marunong sumulat. May alam ako ganun eh. Yes, Merong marunong sumulat pero hindi marunong bumasa. May alam ako, mayroong marunong sumulat, hindi rin marunong bumasa. May alam akong ganyan. Yes. Yes, bro. Meron. Yung lola ko, bro, marunong bumasa pero hindi marunong sumulat. Oh. Yung nagturo sa akin sa pagbasa ng Quran. Kita mo? Yes. Pero ang propeta, sinabi talaga dyan, para makakasigurong hindi talaga siya makaimbento ng Hindi siya Quran, kumanta ng hindi na marunong sumulat, hindi pa marunong Basa. magbasa. Meron akong kilala, Brother Akaka, na marunong sumulat, hindi marunong magbasa. Ang grabe. Marunong siyang sumulat, kaya lang hindi siya makabasa dahil bulag siya. Paano nga ba makabasa di ba? Yung isa naman, marunong nga siyang magbasa, hindi naman makasulat dahil wala siyang kamay. Ngayon ang propeta, talagang umi siya, Brother Akaka. Umid talaga siya, bro. Kumpleto siya, pero hindi siya nakapag-aral, magbasa at sumulat. Ngunit, hindi ibig sabihin na ang propeta ay hindi maalam. In fact, he is the city of knowledge. Ang Allah nagturo sa Knowledge is overflowing sa kanya. Tama yan. Bakit ang propeta ay maalam? Sapagkat tinuruan siya. Ngayon, sino ang nagturo sa kanya? Ayun. Eh, bakit pa ba natin anuhin yun, Brother Akaka? Bakit, kung ako sa propeta, bakit pa, kailangan pa ba matuto akong sumulat, magbasa? Ang nagturo sa akin ay ito, chapter 53 at ang talata ay 5. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yes. 5 Yes. علمه شديد القوى. Yan. Okay. Okay na. Okay. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Siya ay tinuruan ng Quran ni Gabriel na mataas sa kapangyarihan. Alalaang baga, may matining lakas na kaloob ni Allah. si Jibril, siyang nagturo sa kanya, Brother Akaka, no? Tinuruan siya Grabe. ng Quran. Kaya nga memoryado ng propeta ang buong Quran. Kapag ka na-memorize ng propeta ito, darating sa kanya ang revelasyon, sasabihin niya ito sa kanyang mga iskriba, isusulat nila ito. Dahil hindi marunong magsulat ang propeta. Kaya hindi niya ito dikta. Ang Quran galing sa nakakaalam ng sikreto ng kalangitan at kalupaan. Maging sikreto ng nagtanong. At yung sikreto ko, sikreto mo, brother. Lahat tayo. Alam niya, siya ang nagbaba ng Quran. Yes. Ngayon, dahil nga sikreto yun, huwag na nating alamin. Sikreto nga eh. Hindi natin malalaman. Maliban sa ipapahayag niya. No? Maliban sa ipahayag niya yan, yung kaalaman niya, malalaman natin. Katulad halimbawa, ito, sikreto ito sa mahabang panahon, sa mahabang panahon, hindi ito alam ng mga Kristiyano. Ngunit, alam nating mga Muslim. Sa kanila, sikreto sa atin. Yes. Halimbawa, Brother Akaka, ipinahayag sa maluwalhating Quran, ito bilang pagpapatunay na hindi talaga imbento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Ha? Yes, bro. Ipinahayag sa maluwalhating Quran na ang mga langgam ay ang mga langgam ay nagsasalita. Mga chismuso-chismusa rin sila, no? Yes, bro. Nagsasalita yung mga langgam. Sa mahabang panahon, hindi alam ng mga Kristiyano yan. Yes. Na ang mga langgam, yes. Kasi bago lang na-discover sa panahon natin, Na yung langgam pala sa ay panahon lang natin, nakakapagsalita. Brother Akaka, na ito palang mga langgam, nag-uusap ito. Nag-uusap. Oo, ipinalabas pa nga yan sa isang TV sa Amerika. Sa isang TV sa Amerika, ayon sa research ng mga scientists, dahil nga napatunayan na ang mga langgam ay nagsasalita, ipinalabas sa TV. Ipinalabas sa TV. So nalaman ngayon ng mga Kristiyano na ang mga langgam ay nagsasalita dahil sa research ng mga scientists sa panahon natin. Ngayon, hindi pa ito nalaman ng mga scientists, hindi pa nila na-research ito, hindi pa na-discover nila ito sa panahon natin, ito'y ipinahayag na ng Allah 1,400 years ago. More than 1,400 years ago. No, totoong ang mga langgam ay nagsasalita. Ganito po ang sinasabi sa chapter 27
At ang talata ay 18. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng mga langgam. Ang isa sa mga langgam ay nagsabi. Nagsalita. Anong sabi niya? Sige. O mga langgam, magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi baka si Solomon at ang kanyang mga hukbo ay gumasak sa inyo, samantalang ito ay hindi nila napag-akala. Matindi, Brother Alcaca. Bro, yung sa scientist ng mga Kristiyano, bro, is alam ba nila, bro, na itong langgam is lalaki o babae? Yes, alam nila. Bro. Alam nila yun. Dahil dito sa Quran, bro, detail masyado na langgam na babae. Yes. Grabe, no? That's namla to. Oh, namla. Yung namal. Yes, bro, namal. So, nagsalita yung isa sa mga langgam, oh. Yung ang ginamit na verb, bro, is kalat nagsalita. Yes, nagsalita. Past tense. Past tense, bro. Past tense. Nagsalita siya. So, ano ang sinabi niya, Brother Alcaca? Sabi niya, mga langgam, nagbigay warning. Grabe. Sa kapwa niya mga langgam. Nagbigay siya warning doon sa mga ant na mga kapareho niya. Pasok! Siya yung captain dito, bro. Siya yung pangulo. Pasok! dahil baka kayo ay maipit ni Sulaiman at sa kanyang mga hukbo, kasi paparating yung si Nabi Sulaiman alayhi salam kasama yung mga kasundaluhan niya. Yung mga langgam masagasaan, maapakan sila. Kaya nagsipag-taguan sila. So yung kasama nila nagbigay ng warning na tago. Pero narinig yun ni Nabi Sulaiman. Yes, bro, narinig, bro. Nagkangiti pa nga siya dito, bro. Yes, ibig sabihin, alam niya, bro, na ang langgam is nagsasalita. Allahu Akbar. Sa panahon pa pala ni Solomon yan. Tapos ipinahayag sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaman natin. Hindi ito alam ng mga Kristiyano. Ngayon, kung ang isang taong hindi nakapag-aral, hindi nga marunong sumulat at magbasa, paano niya malaman? Kung siya ang nag-imbento nito, ang Propeta Muhammad ang nag-imbento niyan, paano niya nalaman yan? Sa panahon lang natin na-discover na nagsasalita pala itong mga langgam na to. Kaya nga minsan kapag may makita akong langgam, nagdadalawang isip na, sabi ko baka pinag-usapan, ginachismis tayo ng mga langgam dito. Habang tayo nakatayo, di kayo nakaupo nililibak tayo ng harap-harapan ng mga langgam. Nagsasalita sila Di mo alam, nililibak ka nila. Ano ba ito nagsasalita? Kasi sinabi ng malalahating Quran yun. Sige lang, kaya singit natin sa video natin, yung video ng pagsasalita ng langgam na ipinahayag o ipinalabas sa isang TV. Para doon sa makakita sa ating video, sila ay makita nila. So, ngayon, Brother Alcaca, hindi lang ang Propeta Muhammad ang sinabihang hindi makagawa ng maluwalhating Quran, kundi kahit na ang lahat ng mga scholar sa buong mundo, sabihin na natin lahat ng tao, isama na pati ang mga jinn na mga magagaling, yung mga expert na mga jinn sa pag-imbento ng kung ano-anong mga yung magaling sumulat ng mga writers katulad nila Shakespeare, Longfellow, ganyan, Edgar Allan Poe, kahit pagsama-samahin yung pinakamagagaling sumulat ng mga nobela, kailanman hindi sila makakaproduce ng Quran katulad ng ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chapter 17 at ang aya ay 88. Ikra. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ipabadya, katiyakan, kung ang sangkatauhan at mga jin ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Quran, sila ay hindi makakagawa ng katulad nito kahit na sila ay magtulungan sa isa't isa. Ang propeta nag-iisa lang yun, Brother Kaka. Pero kahit lahat ng tao magsama-sama para gagawa ng Quran, hindi nga makakagawa eh. Tama, bro. Ano pa kaya ang propeta nag-iisa lang yun, di ba? Yes. Oh. Ang tunay na imbento po, yung aral sa reliyong Kristyanismo. Kasi po alam nyo kung bakit. Ito, para po sa inyong kaalaman. Karamihan po ng doktrina na ipinapangaral po sa Kristyanismo, ito ay imbento lamang ni Pablo. Opinion niya lang yun. Haka-haka lang ni Pablo yun. Hindi si Kristo. Hindi si Kristo. Kasi si Pablo naman talaga ang founder ng Christianity. Siyang sinusunod ng mga Kristiyano eh. Grabe. Kita nyo, yung mga sinasabi ni Pablo, opinion niya lang yun. Hindi yun galing sa Diyos. Ito po, unang Korinto, 7, last na ito ha, at ang talata ay 25, ganito po ang pagkasabi, Brother Akaka. Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit, sabi niya, magbibigay ako ng aking opinion. Yun. Bilang isang taong mapagkatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon. Opinion niya lang pala, Brother Akaka. Opinion. Imbento, di ba? Yes, bro. Imbento. Ngayon, Haka-haka. sabihin nila na hindi. Kasi si Pablo kasi, siya ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Yes. Kaya anumang opinion ang sasabihin ni Pablo, ito ay parang kapanipaniwala. Galing din sa Diyos. Kasi nga, inspired siya by the Holy Spirit Yes, of God. bro. Alam Ano niyo ba po, ang sinabi ng Biblia, bro, tungkol kay Pablo? naku, kasinungalingan yun. Alam mo ba, Brother Akaka, yung sinasabing si Pablo ay inspired by the Holy Spirit, palagay lang yun ni Pablo. Palagi ni So Pablo. palagay niya lang yun. Hindi talaga Ibig totoo sabihin, yun. hindi tiyak, bro. Oo, kung magbabasa, unang Korinto 7 at ang talata ay 40, ganito po ang sinasabi sa 40, Brother Akaka. Ikra. Subalit sa aking palagay. Aking palagay. Sige. Higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Iyan ang palagay ko. At sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Daming palagay, no? Napakaraming palagay. Yung pagkakaroon niya ng Holy Spirit, palagay niya lang. Palagay lang, bro. Sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos, sabi ni Pablo. Palagay niya, hindi katotohanan. Si Pablo isang sinungaling, may talata sa Biblia. May talata sa Biblia. Mandaraya, makasalanan, lahat-lahat na. Kaya nga po, hindi natin siya pwedeng paniwalaan. Ang pwede nating paniwalaan, ang Quran. Sapagkat yan ay kapahayagang galing sa Panginoon na nakakaalam ng mga sikreto ng kalangitan at kalupaan. Hindi imbento ng propeta yan. Hindi kinopya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Yan ay galing sa Allah. At yan ang dapat nating sundin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kabilang buhay. Pero wala tayong oras. Siguradong hindi tayo maliligtas sa ating oras kapag magpapatuloy tayo. Wala nang kaligtasan, no? Kailangan nating tapusin ito dahil, yun, wala tayong kaligtasan. Hindi tayo maliligtas. Tapos na yun. Okay. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas sa pagtatapos ng oras. Baka naman maisip na, wala talagang kaligtasan yung mga Muslim na yun. Sinabi ni Brother Khalid. Anyway, ako po ay una sa lahat, magpapasalamat sa inyong pagkikinig at sa aking mga kasama, Brother Akaka, Brother Wakas, Gas Abilgas, Brother Amozi, Brother Mametadem, at Brother Utis, sa inyong lahat po, no? At bago po kami magpapaalam, ako po ay hihingi muna ng kapatawaran sa mga bagay po na maaring nasabi ko at masakit sa inyo. Ako po ay humihingi ng patawad. Ang amin lamang po dito ay ang maipaabot sa inyo ang tunay na aral. Nawa po makatulong ito sa inyo upang kayo ay magabayan din
sa tamang pananampalataya. Patuloy po kaming mag-aanyaya sa inyo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi Ang inyo pong wabarakatuh. napakinggan ay isang bayad na